Yung ginawa niyang kahuli-huli ang privilege speech, na ang buong akala namin may gagawin siyang pagpapatibay o pagpapaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay partial report pa, ano bang inihintay namin. Pero ang totoo pa lang niyang pakay ay maglabas siya ng isang matatawag nating parang comics eh. Meron daw nakalagay, care of Kong Marcoleta, 500. Nilabas niya yon na parang slide, meron siyang parang pamagat na allocables and leadership. Okay. Masyadong mapangahas na magparatang para makapanira ng tao. Kaprasong papel lang, pinagtatakpan pa niya, hindi namin maintindihan kung ibig sabihin. Lumilitaw ngayon sa kanyang pakikipagpanayam sa media, na yan daw ay ukol para sa akin. Ako raw ay nahingi ng 500 million. Allocables daw yon. At paiimbestigan niya ako sa Ombudsman. Palagi gano'n yung taktika niya eh. Tagalasan, bago nyo tuloy, saan doon ba niya nakita yung 500 na yon? Saan, ano bang meron doon? Parang hindi namin alam yun. Sabi niya na ibinigay daw sa kanya na hindi, yung sulat mismo. Sulat daw, sulat kamay daw. Merong marginal note ng dating, yung namayapa na Yusek Cabral. Okay, opo. Alam mo dyan, kung ang binabanggit niya ay katulad ng mga halos lahat ng mambabatas ay ginagawa, yung pag-i-endorso o pagre-request ng mga pagawaing bayan na hinihingi ng mga constituents. Halimbawa, katulad ko, may hihingi ng pabor na, Sir, pwede po ba ninyong i-endorse ang proyektong ito? Makakatulong po ito sa aming komunidad. Matagal na po kasing hinihingi ng mga tao ito eh. Hindi po namin maitawid ang ganito, tsaka ganito. Napakarami pong alalahanin. Kaya kung titingnan mo naman, Jen, suportado ng napakaraming dokumento, may resolusyon ng LGU, Municipal Resolution, mga asosasyon na nakatira doon, at meron pang mga pirma ng mga district engineers, mga regional directors. Ipagkakait mo ba yung may tutulong mo na inaasahan nila na baka sakaling ang i-consider ng pamahalaan kung ikaw ay isa sa nakapag-endorso? Maaring hindi lang naman ako makakagawa, malalapit din sila sa mga ibang kandidato, gagawin din ang kandidato. At matagal ng practice yun, Sen. Maski naman kay doon sa privilege speech, hindi muna natin sasabihin ng pangalan, maya-maya ng konti lang. Siya naman inamin niya, ito yung mga legal naman na gawain. Wala akong masama, walang illegal doon. Ang totoo niyan, siya ang kauna-unahang nagpasaring sa mga senador ng 19th Congress. Ano pa yun? Nagsisimula pa lang kami noon eh. Naalala ko, pinasaringan niya yung mga senador ng 19th Congress. Wala pa ako doon dahil papasok ako 20th Congress na eh. Yes po. Halos lahat kanya ng mga senador ng 19th Congress ay nakabahagi ng, ay nakapagbigay ng insertions na ang total niyan ay halos 100 bilyon. Ngayon, nagalit sa kanya yung mga senador. Ay, opo. Natatandaan ko Sabi siguro nila, ano naman ang masama kung halimbawa nakapag-suggest kami, nakapag-request kami, nakapag-endorse kami, sang-ayon sa pakiusap ng ating mga constituents. Wala namang masama doon. Ba't sinasabi mo yan? Ngayon, nagpaliwanag ngayon ang Senate President. Dahil siya parang akala mo kapag nagsalita, parang siya yung pinakahuling salita eh. Ano? Ang nakikita ko parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko eh. Ito lang naman ang aking sariling obserbasyon. Yes po. Nagpaliwanag ngayon ang Pangulo ng Senado. Hindi naman, sabi niya kasi kung ano man yung kahilingan na yan, sinasabi niyo kagad, insertions. Sabi niya pwede namang terminology lang ang diferensya dyan eh. Kumisan, tinatawag naming amendments dahil nga sa aming sariling panukat, makakatulong naman. Ngayon, kung sakaling bigyan ng konsiderasyon, di maganda. Kung ayaw, okay lang. Yun ang paliwanag. Hindi naman kapag ka sinabi mong ikaw ay humiling halimbawa ng ganitong amount para sa mga proyekto ng ating mga constituents, ibig sabihin sa iyo napupunta yun? Hindi. Ang importante rito, kung humingi ka,
Napagbigyan ba? At kung napagbigyan, na-implement ba? At kung na-implement, maganda ba ang pagkaka-implement? Ganun dapat ang tanong eh. Pero kung nakakita ka lang ng kaprasong papel, lundag ka na, naakala mo ay kung ano na yun, pinagtatakip mo pa, hindi natin maintindihan. Ano ba yung tinakpan mo roon? Yun ang hindi nakakapagbigay ng mabuting halimbawa para sa amin eh. Opo. Naisip ko tuloy, ewan ko kung meron tayong slide na may papakita riyan, nung nag-uumpisa kami sa Blue Ribbon Committee, nakapag-umpisan lang ako, isang araw pa lang. Oho. Bumanat na siya ng privilege speech eh. Doon lang makikita mo na yung kawalang paggalang sa panig niya eh. Alam mo, sinabi niya, kung inintay lang ako ng isang araw at hindi kagad sila nag-hearing, Nagsimula, baka mas masustansya ang kanilang ang kanilang talakayan eh. Ang ginawa nila kanya dahil hindi nila ako hinintay, parang yung kanya yung kalesa, Aha. hinila yung kabayo. So he placed the cart before the horse, sabi niya. Nakakita ka ba ng ganong klaseng? Hindi ko pinansin yun, hindi ako kumibo. Opo. Ganun siya palagi. Pagkatapos ay doon ay pinakita niya sa kanyang privilege speech, yung dating Yusek Cabral nag-text sa aming Senate President na nagbo-volunteer siya na magbigay ng 500 million kaagad. Isasama kaagad niya sa NEP at inihiling niya kay Senator Soto noon, na hindi pa naman SP President, baka po kanya gusto ninyong bibigyan ko po kayo ng menu para maiwasan natin ang ganito at saka ganyan. Opo. Nilagay niya sa kanyang privilege speech, buhay pa si Secretary Cabral noon. Ayan, makikita niyo sa slide. Opo. Hanggang doon lang. Hindi naman niya tinanong, hindi naman niya sinuri, hindi niya hinimay, hindi ko alam kung tinanong niya si Senator Soto kung totoo kung naibigay yung 500 million. At lalo na, wala siyang sinabi na dalhin muna sa ombudsman niya. Bakit nakakita ng papel na halimbawa endorsement, ako tingin ko endorsement yun eh. Tingin ko nakiusap ako na pwede kayang pagbigyan ito kasi maliwanag naman na merong supporting documents. So, inihiling ko po na ini-endorse ko na baka pwede niyong i-consider. Opo. Ganyan palagi ang taktika niya. Bakit yun hindi niya sinuri? Ba't hindi niya tinuntun? Hinayaan niya lang. Oho. Bakit ako ang gusto ko lang naman ay tulungan siya na makumpleto kagad yung report ng Blue Ribbon sapagkat ito ang nag-uumigting na katanungan ng ating mga mamamayan. Nasa kalagayang ninakawan, nilimas ang gagamitin para sa kanila. Halos pati ang kinabukasan ay nawala na dahil sa malaganap at pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. 9 na buwan ang lumipas din. Opo. Mula sa napakarami niyang pangangako na matatapos hanggang sa ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. May hina ka niya itong mga staff ko eh. Ginamit pa niyang dahilan yung mga staff niya. Para bang yung mga staff ang gagawa? Para bang hindi siya ang nando sa una na yon? Hanggang sa makakuha nga siya ng partial report. Sabi ko, ang dami mong dapat na ipatawag. Ang dami mong dapat ipatawag. Masama ba yun, Jen, na paalalahanan siya sapagkat yun nga yung hinihingi ng taong bayan? Oho. At kayo rin bilang miyembro ng ng Blue Ribbon Committee, di ba? Ako na lang kasi ang talagang nagsasabi sa kanya. Bakit naman siya magagalit sa akin? Yung layunin ko ba na masiyasat na mabuti ito, makumpleto natin muna yung report bago magpirmahan dyan, para matukoy natin ganap. At pagkatapos, eventually, mapanagot natin kung sino ang utak ng lahat ng may kagagawan nito. Para sa ganun, mabigyan natin ng hustisya ang taong bayan. Opo. Masama ba yun? Ayaw ba niya ko samahan sa... yung aking bang layunin na yun, hindi ba yun ang layunin niya? Oo. O baka hindi. Kasi nagagalit siya eh. Bakit ako ang babalikan niya? Oho. Hindi siya consistent eh. Oo. Akalain mo, 2022 pa lang din. Meron daw siyang nakausap na congressman. Tinanong niya raw, ilan ba kayang congressman na contractor ngayon? Sabi raw sa kanya, 67. 67. Sabi niya, baka 2022 yun. Baka ngayon kanya, baka higit pa roon.
Ngayon, sinisita siya, bakit hindi mo man lang pinatawag yung mga 67 na Contractors. contractors Yeah, na opo. congressmen? Sabi niya, wala naman ako listahan eh. Sinabi lang sa akin nung nakausap kong congressman. May Ganun siya nagsabi eh. lang daw sa kanya. Opo. Mahilig siya sa sabi-sabi. Okay? Oo. Eh sabi niya, magaling siyang investigador eh. Nakausap mo na pala yung kaibigan mong congressman at sinabi niya sa'yo, meron siyang kilalang 67 na contractors na congressmen na kung saan yung mga proyekto nila, sila mismo ang nag-i-implement. Ba't di mo pa kinuha yung listahan? Oo nga. Ba't di mo pa kinuha yung pangalan? Oo. Ano ang gusto mong palabasin? Talagang ayaw mo talaga eh. Pagka congressman, ayaw mong tuntunin. Nasaan ang consistency rito? Bakit sasabihin niya, alam mo kanya, si Senator Marcoleta, nawala sa hulog eh. Oo nga po. Nung nagano siya, nung nagpa-interview siya, hindi ko maintindihan kung ba't niya sinabi yun. Wala na siya, hindi na siya in sync with reality. Oo. Yun ho ang kanyang binabanggit. Akalain mo kanya, sinabi ko na nga na ayaw kong magpa-interpolate dahil nga ang gusto ko, bago ako mag-yield ng floor, Ipumirma ay muna. makumpleto muna yung signature na gusto ko. Na kinakailangan makapirma yung majority. Akalain mo tumayo pa. Madalas ganyan eh, sabi niya. Oo. Ang sabi ko naman kako, kung sinabi mo lang na ayaw magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta, Opo. dahil natatakot ka o nahihiya ka, Oo. tatanggapin ko yung katwiran mo eh. Oo. Eh, ba't kita pipilitin? Ayaw mo nga eh. Oo nga naman. Baka nga naman takot ka. Mhm. At alam ko, takot na takot ka talaga. Either pupunta ka sa lounge natin, pupunta ka sa opisina mo, nandun ka naman eh, nakikinig ka naman eh. Mhm. Pero wag mong gagamitin na dahilan na kailangan naming pumirma muna. Sino ba yung wala sa hulog ngayon? Nakakita ka ba partial report, papipirmahin mo kami? Ang partial report po ay hindi kumpleto. Opo. Kaya gusto ko, ikumpleto mo muna para makita natin, kapag ka maganda na, at sang-ayon naman sa mga nangyari, sa dami ng mga taong kinausap natin, bakit hindi kami pipirma? Mhm. Alam mo sa akin, Jen, Nelson, trap yun eh. Bait po ba yun? Oo. Bait lang yun. Oo. Sino makakapigil sa iyo, halimbawa? Kunwari ikaw alam mo, ayaw ko na siyang tawagin na Senator Lacson. Eh. Bakit po? Tatawagin ko na lang siyang Ping mula ngayon. Ganon. Alam mo kung bakit? Oho. Palagi niya sinasabi yung interparliamentary courtesy. Opo. At palagi ko naman pinaliliwanag ang parliamentary courtesy, kinapapalooban ng dalawang chamber ng legislature. Ito yung House of Representatives at saka yung Senate. Senate. Oho. Sabi niya, tingnan mo, wala talaga sa hulog eh. Sinabi ko na nga sa kanya, sabi niya, this is the time-honored tradition. Yes po. Tama. Oo. Di ba? Sinabi po niya yan. Oo. Eh bakit ba hindi niya maintindihan yun? Sabi niya ganon. Ang sabi ko, paano natin igagalang pa yung tradisyon na yon? Hinihingi na ng pagkakataon na ipatawag mo na. Kasi sila yung nasasangkot dito eh. Lahat na ng mga ebidensya na tinutumbok sa sworn statement ng napakaraming tao, sila na ang tinutuntun. Aha. Bakit? Kung sila ba'y pinatawag natin para matanong man lang natin, alang-alang sa pangangailangan ng taong bayan na makilala na kung sino talaga ang salarin, kawalan ba ng paggalang yun? Sino ba yung gusto mong igalang talaga? Yung taong bayan? O yung itinuturo ng maraming mga dokumento? Ibig ko sabihin, Jen, Nelson, ang pagkagalangan nandun talaga eh. Ngunit kung minsan, ilalagay mo na rin sa ayos eh. Sasabihin ko lang, mawalang galang na, Jen. Mawalang galang na, Congressman Nelson. Ito naman hinihingi na ng pagkakataon. Palagi ko na maintindihan nyo naman ako. Eh. Kasi napakarami pong dokumento na tumutukoy sa inyo. Gusto kong maimbita naman kayo para matanong lang ng mga ilang bagay. Ayun. Oho. Sa tingin ko naman, hindi kawalan ng paggalang yun eh. Ayun naman. Okay? Ngayon, kung ayaw ninyo, hinihingi na pa rin ng pagkakataon, isasabihin ako na kayo, kinakailangan na yun eh. Kasi mas importante ang kahilingan ng taong bayan sapagkat sila talaga
ang pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa. Sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaya nandyan ang nanunungkulan dahil sa kanila. Silang naglagay dyan. Yes po. Ngayon, bakit ko sasabihin, ayaw ko na siyang tawagin Senator Lacson. Siya yung unang hindi gumagalang eh. Uunahin mo bang igalang yung kapitbahay natin, sabi ko nga. Samantalang tayo bilang miyembro ng isang pamilya dito sa bulwagang ito, hindi mo man lang kayang gumalang. Nakakita ka lang ng kaprasong papel. Sasabihin mo na kinakailangan dali sa ombudsman para... Maimbestigahan na kagad, oh. Eh, paano? Halimbawa lang naman to, Nelson. Halimbawa, sa Lunes, bibigyan ko siya ng kaprasong papel. Opo. Kaprasong papel, ngunit naglalaman ng isang validated na impormasyon na yung aming Senate President ay humiling din ng mga projects. Oho. At ito ay validated sapagkat galing ito sa DPWH. Opo. Oo. Hindi lang basta sulat kamay ito. Hindi 500, hindi sulat ka talagang pirmado, formal ano to eh. Request. Merong covering letter na galing sa DPWH at naka-attach yung kahilingan ng aming Senate President. Hindi 500 million, 3.5 billion. Wow, ang laki. Mangangako ba siya na kagyat siyang tatawag ng press con para sabihin niya, kailangan ito daling kagad sa ombudsman. Oho. Bakit ganun ang style niya? Oo. Pero yung kahilingan niya, walang masama dun, ha? Wala. Sabi ko nga, Oho. sa buhay ng Isang senador, isang mga congressman. senador at saka ng mga congressmen, karaniwan na yung hihilingin sa'yo na paki-endorse nyo po ito. Opo. Matagal na po kasi ito, hinihiling namin. Ang laki pong tulong nito sa aming komunidad eh. Baka po, kung kayo pong mag-endorse, Mapagbibigyan siguro. Baka umaasa rin sila. Oo. Ipagkakait mo ba yun dyan? Baka sakali nga naman pagka-endorse mo, baka naman ibinigay nga. Oho. Hindi dahil sa gusto mong magpasikat. Kung hindi, yung hinihiling nila eh. Opo. Oo, ano ngayon ang sasabihin niya? Kung nakikinig ka, alam ko naman nakikinig ka eh. Bibigyan kita sa Lunes kung gusto mo. Pero ito wala pong bahid na, wala po akong ibig sabihin ka sa aming Senate President. Umunahang kailangan po, lilinawin ko na ito. Sa 22 kasama ko pa sa Senado, kailangan po marinig ninyo to. Wala po akong issue sa kanila. Yes po. Nakikita ko po sa kanila ang paggagalangan sa bawat isa sa amin. Oho. Ito po, ipaliliwanag ko sa iyo kung paano. Marami pong beses na hindi po kami nagkakaayon-ayon sa maraming bagay sapagkat maraming pananaw po dito, maraming opinyon. Yes po. Ang Senado po kasi ay tinawag na isang parliamentary institution. Yes. Ito po ay isang deliberative assembly. Dito po talaga tatalakayin, magdidebate po kayo rito. Ngunit walang personalan. Walang personalan po. 24 Republic nga rin yan, Sen, di ba? Oh. Ganon. Ngayon, Opo. sa 22 kasama ko ron, wala po ako masasabi sa kanila. Kung minsan po, kahit na kaibayo yung pananaw, ganon din sila sa akin. Pero pag nakita ko na meron silang pakikiusap, pwede mo bang pirmahan ito, supportahan ito, Sen? yes, oo. Kasi ito, ako, pipirma ako. Walang pag-aalinlangan. Pumipirma ako. Alam po nila lahat yon. Ganun po yung pagkagalangan. Kahit na hindi tayo nagkakasundo sa ibang bagay sapagkat to'y opinion lang at meron tayong sariling pananaw kung paano natin i-approach ang bawat panukalang batas, hindi natin pinapayagan na pag-aaway-awayin natin ang sarili natin sapagkat kapwa tayo naglilingkod sa mamamayan. Yes. Pero si Ping nag-iisa lang siya eh. Ganito ang kanyang ugali. Palaging ganito. Kagaya nung sinabi ko, nakakita na 67. Nakita mo yung tumayo siya. Sabi niya, yung mayor ka ng Candaba. Oho. Meron silang ganito, yung mga anak nila, ganito, nagporma ng ganito. Ito yung kanilang nakuha, 2.5 billion ng... puro ganito. Pagkatapos, hindi naman niya... Pinatawag. Hindi niya pinatawag. Hindi na imbestigahan. Nag-identify siya ng 11 contractors. Sa kanyang privilege speech.
Alam mo yung pag nag-privilege speech dyan, makikita mo, talagang parang kompleto sa Ricardo, sabi nga nila. Opo. Maganda yung graphics. Maganda yung Hindi lang graphics. Presentation, no. Maluluma si Lino Broca rito. Ayun Kompleto yung cinematography, merong screenplay, Pati sound effects, ano. kulang na lang, musical scoring, maniwala ka sa akin. Natatandaan ko sa inyo, sinasabi nyo, BBB yata yun no? Yun nga, Oo, mga yung anak tatlong daw nila. Oho. Ngayon, ang ibig ko sabihin, bigla siya magsasalita, ngunit hindi naman niya itutuloy. Hindi niya patatawag. Masisira lang yung pangalan. Ganun ang gusto niya palagi. Yung pailalim na atake, pailalim na taktika. Ayun, Bakit niya ako pinasasaringan ngayon? Ako lang kasi ang nagpapaalala sa kanya. Oho. Ang gusto ba niya, titigil ako? Ang gusto niya ba, takutin ako? Nagkamali siya eh. Nagkamali siya. Oho. Kaya sabi ko, nag-iisa na lang siya eh. Alam mo, sa una kong pagpunta sa Senado, nahalata ko agad na parang takot na takot sa kanya yung mga kasama ko. Mawalang galang na sa kanila. Yung ibig ko sabihin, hindi yung takot, yung parang nagdi-defer sila, na parang ayaw na lang nilang Makipagbanggaan, ayaw na lang nilang yes. ganon dahil maring iniiwasan siya, parang ganon. Na parang kasing sa tingin niya, naipundar niya ang sarili niya. Ito yung kanyang, palagi niya sinasabi, I've spent 50 years Oho. of service in government. Ano? Na parang walang ka-blemis-blemis, parang walang kulubot, Walang parang kabahid-bahid ng walang bahid dungis. Yes po, oo. Parang nakalimutan niya yung napakaraming episode sa buhay niya na. Nakalimutan niya yung sa Isabela na siya na tungkol sa mga illegal logging. Oho. Di ba? Nakalimutan niya yata yung Kuratong Baleleng. Oho. Nakalimutan niya yung ano ba yung isa? Corbito, ano yun? Daser Corbito. Daser Corbito. Ganun po ba? Oh. O baka hindi niya alam na alam ko kung bakit nawala na lang bigla yan. Maraming mga tao ang kinasangkapan kung bakit na-dismiss ang mga kaso na yan. At huwag mo sasabing magmamalinis-malinisan ka. Totoo yung sinabi ko na nung hindi ko pa siya kilala, napagkamalan niya akong reporter dyan eh. In-interview ko raw siya. Ganun po. Binasa ko yung transcript nung interview niya eh. Kasi kanya, in-interview ako niyan. At napahanga daw ako sa kanya. Opo. Hindi pa congressman yan, kanya, hindi pa senador. Nung siya nasa media pa. Napagkamalan niya akong interview, nag-interviewer o media kasi meron tayong program ngayon. Opo. Isip-isipin doon pati yun sasabihin niya. Kasi nabanggit ko nga, dahil nga napahanga niya ako na isang araw, nagsasalita siya, lahat ng carnap vehicles, dalhin nyo rito sa Camp Crame. No questions asked. Yes po. Abay, padaan-daan nga ako ron dahil ang aking opisina sa Ortigas lang. Opo. Ortigas. Nakabunto ng mga sasakyan na karnap. Mga nakaw na sasakyan. Mga generals, sinole, no questions asked. O di humanga naman ako. Mukhang Tama naman ito yun. yung gusto ko kako. PNP chief siya nun. Tinawagan ko ngayon si Bayani Fernando na isa sa mga kaibigan natin. Kasi si Bayani, isa ring masugid sa mga reforma yan. Nakita mo yung Marikina noon na walang... Sabi niya, Malinis, maayos, gusto niya, disiplinado. Yes po. ipalitaw ninyo yung bangketa. Hindi po pwede. Pinagdidemanda siya ng maraming mga tao, pati... Opo. Hindi ba nga niya, basta demanda nyo ako, pero kailangan ganito ang mangyari. Kailangan malinis, kailangan maayos ang kalsada, lilitaw ang bangketa. Meron siyang political will eh. Oho. So sabi ko sa kanya, Bayani, kausapin mo si Ping, sabi ko. Yung PNP chief. Bakit? Maganda rin ang nakikita ko eh. Kausapin mo, sabihin mo, kung mandidato siyang president, ikaw naman ang vice president. Kinuwento ko pa eh. Kay Senate President. Senate President Soto. Okay. Sayang, namatay na. Sana man lang eh. Opo. Nung una kasi siguro, maaaring gano'n ang nakita ko. Kung ako, nakita ko yun eh. Pero nawala eh.
Sinabi pa niya walang nagbago doon. Wala daw nagbago. Yun pa rin daw po siya, oo. Ako daw ang nagbago eh. Ako daw ang wala sa hulog. Oo. Siya raw hindi nagbago. Paano ko hindi nagbago? Ayaw mo nang mag-imbestiga. Bakit? Kinuha mo ang posisyon na yon. Ang Blue Ribbon kasi, Jen, ito lamang ang natatanging komite na binigyan ng kapangyarihan at mandato na mag-usisa ng non-feasance, malfeasance, and misfeasance. Yes po. Wala na sa ibang komite. Kaugnay ng general function na in aid of legislation. Pero ito lang talaga ang kinatatakutan sapagkat ito ang merong mandato na tumingin ng katiwalian, mag-imbestiga kahit sino. Ang napakalaking responsibilidad, Delson. Yes po, oo. Lalong-lalo na ito ngang napakalaking nakawan na ito. Bakit bigla mong itinigil? Yung flood control scandal, opo. Bakit lumipas ang 9 na buwan? At ngayon hindi mo alam kung susulong ka o hindi. Ngayon sinasabi na naman niya, kapag nakakuha na ako ng pirma at saka ako mag-iimbestiga, hindi ako naniniwala. Oho. Patibong niya yon, trap niya yon, bait niya yon, pain niya yon, hindi na siya mag-iimbestiga. Dahil nakapirma na ang majority. Oho. Para ganap niya ng mapagtakpan ang gusto niyang pagtakpan. Oh. Ilang maleta ba ang dahilan? Kailangan malaman ng taong bayan ito eh. Oo. Gusto niya ng ganito? O sige, puntahan kita. Kinaladkad mo ang pangalan ni Edran Bersamin. Sana kung maipakita natin. Siya mismo doon sa debate, DBCC debate, budget ng 2026. Opo. Kinaladkad niya ang pangalan ni Yusek Bersamin. Ayan. Siya mismo ha. Budget ito, sinegway niya doon. Nabigla nga kami. Sabi niya, si Yusek Bersamin, ni-name drop niya ang presidente. Ito ang pinag-uusapan nito, yung 100 billion Oho. na siningit sa BICAM. Kalahati nito o higit ay minanage ni Yusek Bernardo doon sa pag-amin sa kanya. Ang nakuwang kickback sa 8 billion, sa 52 something billion pesos, 8 billion pesos, diniliver ni Bernardo kay Yusek Traigib Olaybar. Oho. Si Yusek Traigib Olaybar, itong sinasabing ito yung pagkukwento niya doon sa plenary. Yes. Plenary debates. Inuulit ko lang. Nagpalitan pa ng armor card, sabi niya, sa basement ng Diamond Hotel. Dahil nung panahon na yon, 2 billion ang diniliver ni Adrian. diniliver ni Bernardo kay Traigib. Kay Traigib, oho. At ang pagde-deliver ng 8 billion na ito ay halos 10 instances, sabi niya. Wow. Ngayon, nagtataka ako, napakatinding akusasyon ito. Mabigat yun. 100 billion, ni-name drop mo ang pangalan ng Pangulo ng Republika. Aha. At nakakuha kayo doon sa hinandle lamang niya sa pagkakataon na yon, sapagkat marami pang iba, 8 billion pesos na ultimately daw ay napunta kay Adrian Bersamin. Ngayon, bakit hindi mo ipatawag? Bakit ka ako doon sa report mo, yung pangalan ni Adrian Bersamin, wala. Wala nga. Ikaw ang naghayag mismo eh. Ikaw ang naghayag mismo. Wala naman kami ang nalalaman dyan. Bigla ka na lang nagsalita dyan eh. Nag-volunteer ka. Palaging ganyan ang ginagawa mo. Oh, sinabi ko na, nag-text si Yusek Cabral. Sinabi niya, 67 ang kontraktor na kongresista. 11 contractors, hindi niya pinatawag. O, pagkatapos ito, si Adrian Bersamin, sinabit niya uli. Hindi na niya pinatatawag. Ano bang gusto mong gawin? Puro ka lang ba parang comics ka lang? Alam mo ito, mas magiging productive ito na wala na kasing comics ngayon eh. Nung panahon ko may comics dyan. Meron, oo. Kaya ang paghalimbawa ko, comics, alam mo. Sa high school ako eh. Opo. Medyo na-addict ako sa comics eh. Ito lang naman kasing mura-murang nababasa namin nung bata-bata kami. 50 centimos, meron ng comics eh. Alam mo, mas magiging magaling siya na writer ng comics kaysa senador. Maniwala ka sa akin. Bakit? Ano bang mga importanteng bill ang palagay mo pinagdidebatehan namin na nanggaling sa kanya? Wala. Kahit isa. Pero ang palagi niyang ginagawa itong ganito. Kwento. Ang ganda na nga lang, kanakuha niya yung Blue Ribbon Committee eh.
Blue Ribbon. Oho. Ang ganda na nga sana eh. Baka sakaling dahil sinabi niyang mas magaling siya sa akin. Mas gusto ko naman kung magaling siya sa akin, di maganda. Oh, tama, okay lang naman yun, opo. Oh, paano ngayon gagaling ka? Ayaw mo na nga mag-imbestiga. Tumigil. Oho. Bigla kang tumigil. Anong gagawin mo ngayon? O ngayon, tuloy natin yung sinasabi niya kay Bersamin. Ngayon, alam mo ba kung bakit ayaw niya nang ipatawag si Bersamin? Bakit? Oho. Aba, nakita niya siguro may resibo yung Bersamin. Ah, may resibo ho? Ako nakita ko yung resibo na yon. Anong resibo? Meron siyang accounting. Yung accounting ng 8 billion kung kani-kanino Kung saan napunta. ganun Kasi ba? yung diniliver 8 billion, tapos... 8 billion na kay Adrian Bersamin. Oho. Oo. Ngayon, ang buong akala niya, Okay. walang accounting. Nakita niya meron sigurong account. Nalinawan niya na, ako nakita ko eh. Oo. Nakita ko mismo merong accounting. Tako. Ngayon, isa sa item do sa accounting, Opo. mga flood control projects, na pera ito ha, Aha. pinagkitaan sa flood control. Isa sa item, kasi sila ay senatoriables ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ano ang panahon na yun? Eh, During meron isang during item. campaign po ito. Meron isang item, napakalaking halaga Opo. for the senators. Oho. O di direkta siyang nandun. Meron pang isang item for the senator's expense. Isang item. Meron pang isang item. May advertisement. Opo. Itemize. Pagkatapos, yung wrapper na ginamit, Opo. Andrew yata ang pangalan. Opo. Ay, namin naman ni Andrew, meron talaga siya. Oh, parang Opo. 60 billion. Sipin mo. 68. Oho. Nagsimula daw yung 100 eh. Tumawad na lang Hindi siya. ba siya hindi ba siya nagdirektang nakinabang doon? Kaya ayaw mo nang ipatawag? Hindi lang flood control projects, doon sa mismong accounting ni Adrian Bersamin. Ako naniniwala akong walang kasalanan yung tao eh. Si Adrian. Siya lamang ang ginamit. Mukhang na-presto din yung tao. No? Oho. Mula sa kanyang accounting, hindi lamang flood control projects, Jen. Oho. Pati ang kinukolekta at dinideliver ng Bureau of Customs halos 100 million per week. Wow. Per week. Oh, ngayon ayaw niyang tawagin. Oho. Oh, ngayon ito yung pangalawang hamon ko. Yung unang hamon ko kanina, Jen. Opo. Papayag ka ba na mag-press con pagkatapos kitang mabigyan ng halimbawa ng request ni SP ng mga projects? Oho. Jen, paliliwanag ko to ha. Opo. Si SP ay isang mabuting tao. Oho. Iyan ay palabiro, nakakabiruan ko rin. Aha. Bibigyan ko lang siya ng halimbawa kasi. Halimbawa, si SP, naghiling. Walang masama doon. Walang masama. Bumiling lang Talagang- eh. Opo. Kagaya na sinasabi ko at sinasabi niya rin, kalakaran yun kasi kailangan natin tulungan ng constituents natin. Opo. Hindi mo pwedeng ipagkait. Ano sasabihin siya, itong tao na magito pagkatapos kong iboto? Oho. Walang project. Pina-endorse ko lang naman ito. Tinta lang naman ang ano niya, ba't hindi mo pirmahan? Pinakita ko naman sa'yo Oo. na ito'y supported by documents. Oho. Pinakita ko naman sa'yo, nakapirma na yung mga taong dapat pumirma. Namamagasa lang ako, baka sakaling sa pirma mo, baka magkaroon na ng visa. Maaprobahan o kaya mapayagan. Magkapondo. Opo. So, yun ang gusto ko ipaliwanag kay President Soto. Opo. Walang masama doon. Wala akong masamang tinapay sa kanya. Gusto ko lamang testingin itong taong ito Kung anong gagawin. kung anong gagawin niya para maging consistent siya. Sapagkat he is consistently inconsistent. Oho. Oh. Depende kung sinong pangalan. Oh, akala mo kasi kapag pinagbalingan kanya, ang buong akala niya kasi, naniniwala pa sa kanyang mga tao eh. Oho. Alam mo, naniniwala na lang sa kanya, mga ilang media na lang naman yan eh. Oho. Ang media ngayon ay parang umaano na eh, nabubuksan na yung mga mata eh. Pero meron pa rin, mangilan-ngilan dyan, na talagang bayaran na bayaran. Oho. So yun po yung unang challenge nyo. Pangalawa? Yun ang unang challenge ko. Opo. Pag nabigyan ba kita? Kung ano yung ginawa mo sa akin, ganun din ang gagawin. Kasi nag-press con siya eh. Kung consistent siya. Kung consistent ka. Oh. Opo. Ito yung pangalawa. Etong pangalawa. Pwede mo bang tawagin si Adrian Bersamin at saka si Lian Libiste? Kasi si Lian Libiste, may hawak siya nung resibo na yon. Siyang nagpakita sa akin. Hindi ko naman nakita kay Adrian eh. Nakita ko kay Lian Libiste. at si Congressman Lian Libiste ay nakahanda kahit anong oras. Di ba nung nakanapatawag po siya? Parang hindi yata napag-usapan. Hindi pa yun ang ano eh, hindi pa yun ang punto hindi eh. na subject Iba matter. naman ang subject matter Opo, nun eh. opo. Pero ngayon, ipatawag mo, yan ang aking
pangalawang hamon sa'yo. Mm. Kapag hindi ka nagpatawag, Oho. hindi tama yung pinost mo. Tanong mo sa akin kung ano yung pinost Ano ba mo. Ano po yung pinos? Ano po yun? Ikaw naman eh. Oh. Kayong dalawa naman ay malilimutin din. Hindi ko na... Matagal na ba yan? Macho ako. Ah, opo Lalaking naman. lalaki ako. Opo naman. opo. Period. Oh, Macho Hindi ako nyo eh. nabasa yun? Hindi, nabasa ko. matagal. O eh, kahit na matagal na ako eh, hindi ko makakalimutan. Macho ako, lalaki ako. Period. Opo. Period. Oo. Tama naman po yun. Merong hindi tama ron. Hindi Macho tama ako, doon. lalaki ako. Period. Ulitin mo. Macho ako, lalaki ako. Period! Hindi ba babae lang ang may period? O hindi ka ngayon nakasagot. Hindi Yan namin ang alam hirap kasi sa inyo lalaki eh. kami. Ano? Hindi namin alam na kung ano yun. Akala ko- Dahil lalaki kami. Alam mo ako, dire-diretso ako nagsasalita sa hapong ito. Opo. Kung aawatin nyo ko, nasa sa inyo. Pero, Magkape muna kayo, Sen. Hihigihip lang po kayo.